Ang pangalawang inward reality na meron po tayo is we have God's power. Yan po ay napakaliwanag. Sa verse 7, and my Bible is saying, for God gave us a spirit. Look at the word gave, past tense. He gave you what? Not the spirit of fear, but of power. So, I have the power of God. You guys have the power of God. So, kung minamata kayo ng mga taga-sanglibutan, pity ang ibigay po natin. Mahabag tayo. Because they do not know us, they do not know you. Hindi nila alam, ang katawan na to ay residente. Tinitirahan ng regalo ng Diyos, tinitirahan ng kapangyarihan ng Diyos. Today, we will expound who we are. I will expound our true standing before God. Hindi pwedeng mananatili na tayo ay mamatahin ng mga tao, ibibilittle. And sad to say, many of you guys believe the accusation of the people. And today, gusto ko magkaroon ka ng sariling tayo, posisyon, paninindigan. If someone said to you, you're nothing, you're nobody, pwede mo sabihin, yes, before, but not now. Amen? Ganyan talaga ako dati. Wala akong kwentang tao, balasubas ako. Wala akong sinabi. Noon yon. But now that I'm connected to the God of the universe, Amen. wow, my goodness. Sino ako in the sight of God? Itong katotohanan na ito ay kinamumuhian ng dyablo because lagi niyang pinagtatawanan tayo. Yun ang gusto niyang mangyari. Manghina ang ating loob. At ang gusto ng dyablo ay mapintasan ang Panginoong Hesus. At pagtawanan ng mga tao ang ating Panginoon kasi may mga haters ngayon si Lord. Particularly sa Middle East. Hindi lang sa Middle East, maging sa mayayamang mga bansa like ang continent po ng mayayamang bansa like ito pong sa they laugh at the Lord, they ridicule the Lord Jesus Christ, they minimize Him. There is really a hate campaign against the Lord. Meron po akong sinusundan na isang atheist, meron po siyang blog. Wala po siyang ginawa araw-araw. I don't know if you hear the word LB. I follow him. Araw-araw meron siyang sightings, meron siyang accusation against the Lord. At sa loob, nasundan ko siya nung ang kanyang mga followers ay 500, 300, 700. Now, after 6 months, parang umabot na siya ng 49 followers. 49,000 followers. So, pinapahina niya ang mga mananampalataya. Nagtatawanan niya ang ating Panginoon. At sana po mga kapatid, hindi po tayo ma-engage. O, hindi tayo mapasama dito. Because the truth, you have to know the truth and the truth should set you free. You have to know who you are. Ang unang-una na nakita nating inward reality sa loob natin. May mga reality na dapat tayo ma-realize. Number 1, ako ay may regalo ng Diyos. Verse 6. Ang sabi nga sa verse 6, for this reason, I remind you to fan into flame what? The gift of God. We have the gift of God and we have to fan into flame. Amen. Number 2, we have God's power. God did not give us the spirit of fear, but the spirit of power. Explosive po yan. Kapag ito po ay na-realize natin at na-internalize natin at talagang totally naniwala tayo 100%, anong pwede mangyari sa iyo if the power of God resides in you? Yes. Tell me. You know, you have to make a guess today. What can I become
Ano ang pwedeng mangyari sa akin if the power of God resides in me? And that is what God is saying. If you are a follower of Jesus Christ, you have God's power. In Romans 8:11, look at this, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, my goodness. Come on guys. Please understand. Basahin ko ulit ha. If, conditional, if the Spirit, capital S yan, of Him who raised Jesus from the dead is living in you, tell me, ano pwede mangyari kapag yung Espiritu, capital S, na nagbuhay kay Kristo sa gitna ng mga patay ay nasa inyo? Tell me, what can you become? Tell me. What power do you have? Sabi nga, mga kapatid, ang lion, hindi po yan lumilingon sa maliliit na mga aso. Because he knew exactly who he is. If you know who you are, nako, palagay ko magiging powerful tayo starting today. At ang sabi dyan, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Very interesting. Who lives in you. Hindi sinasabing sumasama sa iyo. Lives in you. Residence tayo ng Panginoon. So walang bata dyan, walang matanda, walang mahirap, walang mayaman, Amen. walang educated, walang uneducated, walang scholars, wala ding mga illiterate if you are the residents of God. Amen. If you have the gift, remember the gift? The word gift? Kapag pag nabigyan ka ng regalo ng mayor, o pag nabigyan ka ng regalo ng presidente, pag nabigyan ka ng regalo ng isang royal family, sigurado it must be something. But in this particular verse, the one who gave you the gift is God, and it must be wonderful, awesome, wonderful, authentic. Wow, Amen. bigatin talaga yan. Amen. And what do you do sa inyong gift? Normally, iniingatan, minamahal, dinidisplay. So kung meron tayong regalo ng Diyos, dapat iniingatan natin ito ng maingat na maingat. Tinatago sa puso natin. Yung iba nga hindi ginagamit Binigyan siya ng asawa niya ng magandang watch, hindi niya ginagamit. Dahil parang ayaw niyang maging ordinary. Minsan, may mga necklace tayo na nakatago talaga sa aparador, ginagamit lang sa mga special occasions. Because that gift is so awesome to you. Especially kung bigay ito ng nanay mo na nawala na ang necklace na to ay panahon pa ng hapon, na sobrang bigat. Wow. Guys, you are so blessed today. Lahat ng Christians dito magsabing amen. Amen. Now you're loaded. All of you guys are no ordinary people. Amen? Amen. Taas nga natin yung ating mga kamay in worship. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, o pangatlo na po we have God's love. Ang pangatlo na meron tayong tinatawag kong inward reality na dapat mo lang maintindihan at dapat mong ma-exercise at dapat mong makapa na meron ka today, meron kang pag-ibig ng Diyos. Verse 7 po yan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, ang kanyang binigay ay kapangyarihan at pag-ibig o pagmamahal. Kaya kung ikaw ay tirahan ng pag-ibig ng Diyos, hindi normal yung lagi kang hate, hindi normal yung lagi kang galit. Ang taong tinatahanan ng pag-ibig ng Panginoon, kahit ang paligid mo ay masama na, ang
mapipiga mo pa rin sa taong ito ay pag-ibig at pagmamahal. Kasi yan ang kanyang inward reality. You don't have to fabricate love. God gave you the kind of love that you deserve. Kaya pag may nagagalit sa iyo, ang sagot, kaya nga pag may nagagalit sa iyo, mabuti pa rin eh. You know, it makes sense to me nowadays. Yung sinasabing pag sinampal mo sa kaliwa, bigay mo yung kanan. It makes sense to me dahil tirahan ka ng pag-ibig. Ano, pwede mong iganti sa kanya? Eh di, only the thing that you have. And what do you have? Love of God. My goodness. Pag-ibig, panalangin sa mga taong nagagalit sa iyo. Wala kang mailabas eh. Wala ka naman kasing pinalago sa buhay mo. Wala kang itinago sa puso mo, kundi ang pag-ibig ng Diyos na regalo ng Diyos sa iyo. And therefore, kahit may mga haters, talagang love pa rin ang lalabas. Forgiveness, second chance, blessing, prayers. Hinahanap ko yung hate. Wala eh. I don't have hate. I am a gifted person. At ay binigay sa akin ng Diyos, number 1 is the gift of God, and number 2 is God's power, and number 3 is love. That's all I have. Kaya minsan, magalit ka naman. Ano ba? Wala eh. I have no capacity. I'm useless in that area. I have no hate. All I have is love. Kaya minsan kahit galit ka na, minsan nagalit ka pero maya-maya, ala na rin. You're a man of forgiveness. You're a man of peace. What the heck is going on in my life? Pwede mo sabihin na, well, I'm the reservoir, I'm the container, I'm the vessel of God's love. God deposited on me love. While I'm reading this verse this morning, I noticed the word deposit. Para pala akong bangko. You know, the word deposit and the bank, you know, they have interesting, connection, right? Ako yung naging bangko ng Diyos. Nilagay niya sa puso ko ang regalo, nilagay ng Diyos sa puso ko ang kanyang kapangyarihan, nilagay ng Diyos sa puso ko ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. And the moment you withdraw something, you withdraw what you Amen. just deposited. Kaya nga, to me, hindi ko talaga ma-reconcile ang mga taong laging namumuhi, nagagalit, if he is a bank of God, the love of God was deposited. Di ba pag nag-deposito ka ng 1 million, 1 million din ang makukuha mo, right? O pag nag-deposito ka ng gold din ang makukuha mo. Pag ang dineposito ng Lord sa iyo ay pag-ibig, ano ang mawi-withdraw mo in times of need? Hate? I don't think so. That's not connected. Number 4, we have the self-discipline from God. Sabi ng verse 7, for God gave us, does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. And in other version, ang ginamit po ay sound mind. Sound mind. Lahat tayo may mind, pero hindi lahat ng ating mind ay sound. Some mind are simply crooked, distorted, bad. Pero mga kapatid, ang logic ay ganito. Isipin mo lang, anak ka ng Diyos, ikaw ay reservoir ng Panginoon, ikaw ay container ng Panginoon ng kanyang self-discipline at ng kanyang sound mind, meaning meron ka niyan. Alam niyo kanina mga kapatid, ang sabi ko sa aking illustration, if you deposited money sa bangko, money din ang makukuha mo kung ano man ang amount nito. But in this particular verse, I didn't say that you deposited self-discipline. That's so shallow. What I'm saying is, God Himself deposited to you love, power, and self-discipline. It was Him, not you. So to me, yan ay isang authentic na transaction.
Amen. Balik ka sa sarili mo. Totoo ba na ako ay tinitirahan nitong tatlo na to? And the Bible said is affirmative yes. Satan is simply destroying your faith. Kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Bakit maraming Kristiyano ang mahina? Bakit maraming Kristiyano ang natatalo? Maraming Kristiyano ang nadadaig ng sanlibutan na to? Because I suspect wrong interpretation of self. Hindi niya kilala kung sino siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang capability and capacity. Kagaya ng aming dalang sasakyan, H100, brand new. Sasakyan mo lang ba yan ng 5? Kahit 5 nelya, kayang-kaya. Sampuin mo pa. Kahit mong gawing 15. Guys, don't belittle yourself. Hindi tayo nagmamataas, pero hindi na tayo nagmamaliit. Ganda nung idea na yan. Hindi, napakasama na tayo magmamataas, pero napakasama din naman na tayo magmamaliit. Because that's not true. In my mindset. Because I always base my theology on what I have read in the scripture. To me, mga kapatiran, dito po sa Bulinaw, buong-buo sa akin ang talata na to. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, for God gave us not the spirit of fear, but of power and of love and self-control. Itong self-control na to, itong sound mind na to, itong self-discipline na to, ay galing lahat sa ating Panginoon. Amen. So tatlo po ang parang variation ng talatang iyon. In-interpret na self-discipline, in-interpret na self-control, in-interpret na sound mind. Sila po ay magkakaugbong. Halos iisa ang pakahulugan ng Diyos sa kanyang sinasabi na to. So, ang mga tunay na mananampalataya ay merong self-discipline. Meron daw siyang sound mind. Meron daw siyang self-control. Ito yung tatlo na meron tayo at yun ang sinasabi ng Bible. Affirmative yes. Pastor Jim, now that I understood the inward realities in my life, what can you suggest? Well, my suggestion is so clear and so simple in verse 6. Simply, fan into flame. Pagningasin mo lang. Alin? Yung tatlo. Kumbaga, meron kang tatlong, ano tawag dito? Tatlong kanan na may may iniihaw ka doon. Okay. Dati ay maraming apoy. Pero ngayon, puno na siya ng ember. What you have to do is to fan into flame. Andiyan na yan. Lahat ng blessings na yan ay nasa atin na, mga kapatid. Tinatakpan lang yan ng kalungkutan nyo, ng inyong nadideceive kayo. Hindi nyo lang yan binabalikan. Hindi nyo lang yan pinagbubuti. Hindi mo lang yan pinafan into flame. Hindi mo lang yan ino-organize. Hindi mo lang yan pinaniniwalaan. Hindi mo lang yan pinapamuhay. But it's there. You are blessed today. Amen. Walang mahirap, walang mayaman. Walang educated, walang illiterate. Lahat po tayo ay blessed kung tunay tayong mananampalataya. Amen. Let me give you my propositions. Ano ang pwede kong i-suggest? Number 1, guard a good deposit entrusted to us. Amen. That's number 1, guard. So meron tayo today? Meron tayong God's power, meron tayong God's love, and meron tayong self-discipline. Tatlo to na meron ka. Hindi 4, hindi 2, 3. Meron ako, meron kayo lahat. Anong gagawin natin? Guard it. Guard the good deposit. Guard it. Bakit? May magnanakaw eh. Sino ang magnanakaw? Satan. John 10:10, di ba? Satan is the destroyer
the stealer, the deceiver. Dinadaya ka ni Satan sa pamamagitan ng tao, social media. Pinipilit kang maniwala sa mga deceit, sa mga schemes ni Satan. Hanggang manghina ka and hanggang dumating yung punto that you don't trust yourself anymore. Ngayong araw na ito, mga kapatid, kumbaga sa isang dagat na nalulunod ka, binigyan ka na ni Lord ng float. What you have to do is to accept it and grab it and start to save yourself. So mga kapatid, sa ating Panginoon, that's number one proposition. This is very, very important. Guard it. Especially sa ating mga leaders na nandito. Guard the good deposit. Kung si Lord ay nagbigay sa atin ng investment at ginwardyahan natin to, pagbutihin pa natin, sa stewardship, dapat lumalago pa siya. Instead na yung love ay lumiit, palakihin. Instead na yung self-discipline ay matalo o malunod o mawala, palakihin. Palakihin ng palakihin. Ganun po yung sa mananampalataya eh. Kapag ang isang believer ni Jesus Christ ay nakarating sa isang lugar, yung madilim ay nagiging maputi. Amen. Yung magulo ay nagiging maayos. Yung madumi ay nagiging malinis. Ganun ang tunay na steward of the Lord. So guard it. Not just to guard the good deposit, but employ principles para yung mga regalo ng Diyos sa atin ay mapagbuti natin. Alam niyo mga kapatid, sa bangko, may mga account na tinatawag na dormant. Alam niyo po yung dormant account, right? Yung mga mayayaman dyan. Tsaka yung mayayabang. Okay, lahat ng mayayaman, may bangko yan. Kahit naman ordinaryo ngayon, ATM ng style. Ako po'y nakaranas ng dormant account. Yung 2 years ko na hindi nagalaw, nababawasan siya. Sabi ko, Diyos ko, bakit ganito? Siyempre, ignorant pa ako doon sa system na yon. Akala ko, kung meron kang 100,000 doon, hindi mo ginagalaw, akala mo tumutubo ka, no way. Tinitingnan nila monthly kung ito ay may lumalabas at may pumapasok, at kapag sinabing dormant, yan ay inactive. And after a while, ikaw pang nababawasan. Ganon din sa atin. We are fully gifted. We are talented. Use it. Amen? Use it. Fan into flame. Hindi sabing fan into light. Fan into flame. Flame. Hanggang talaga naman na mag-apoy. Sino ngayon dito ang nag-aapoy para kay Jesus Christ? Please, raise your hands. Amen. Ayaw. Lord, hindi sila mabubuting steward. Lord, nakakahiya naman sa inyo. Kayo yung nag-deposit, kayo yung nag-invest ng 3 bagay, pero binigyan na kami, hindi pa namin pina-fan into flame, kaya ngayon ang buhay namin punong-puno ng mga, ano yung ember sa Tagalog? Abo. Kaya may mga Kristiyanong abuhin eh. Lahat ng Kristiyanong abuhin, magsabing amen. Praise God. Number 2, harness what we have in Christ. Ang ibig sabihin ng harness ay to exploit, to utilize, and to control. Kung meron ka ng 3 ito, harness, gamita sa Bisaya. Gamita ang gasa sa Ginoo. Pastor, kasabot na ako. Okay? Ang natutunan ko sa Zamboanga, riba. Nagiging talagang ang dami kong natututo ng language ngayon. But the most important language is the language of love. Amen? Guys, napakaganda po nito siya sabi ko, harness. Ang ibig sabihin ng harness is to exploit, to utilize, to control everything na meron tayo, God-given talent. You have the power of God. You have the self-control coming from the Lord. You have the love of God. Guys, we are so gifted. I am so talented.
Sa tanghali na to, kahit hindi kayo makakain, blessed pa rin kayo. Huwag naman, anniversary eh. Pero I mean, kahit na makakain lang tayo ng konti, mga kapatid, because we understand sino tayo, we are totally blessed. Hindi na po natin magiging batayan yung pagkain na yan. May mga nagsasabi kasi na konti lang yung handa, o kaya naman konti lang nakain ko, o kaya hindi ako pinansin. Ganun. Kapag kayo po ay lumalim kay Lord, lahat ng ito nagiging insignificant na po sa atin because we value the most important thing. Lahat ng bangko ni Lord ngayong araw na to magsabi ng Amen. Amen. Wow, amazing. Ano kayo, BPI? PS Bank? Security Bank? Bank of America? Anong klaseng bangko kayo, mga kapatid? At lahat ng bangko ay naka-engage sa pagpapalawak ng mga deposito na pera sa kanila. Yung binigay nating pera sa bangko, ini-invest sa mga plantation, ini-invest sa malalaking mga hospital, ini-invest sa mga malalaking institution para lumago ng lumago. What are you doing right now? You are God's bank. Deposited in you 3 powerful traits: love, power, and self-control. Hey, what are you doing? Bakit habang tumatagal, para bang ikaw ay pahirap ng pahirap? Daig pa tayo ng BPI habang tumatagal, payaman siya ng payaman. Napakayaman na po ni Manny Villar. 97 trillion dollars? Nakakagalit. Samantalang kami, barya-barya lang. But it's fine with me. Going back to the scripture, well, we have a different mindset. Amen? Doon ka magbabago, doon ka magiging masaya. Okay lang yan, na ganyan kalaki ang kanyang pera. Anyway, that's not my route. That's not my career. That's not my race. My race is going to heaven. Kapag pumunta ka doon sa pananaw na yon, then you will be released and say, still I am blessed. Because I am the bank of God. I have the love of God, I have the power of God, and I have the self-control. Mamaya po, pag hiwa-hiwalay natin, exercise, these 3. Alam niyo, pinakamahirap dyan sa 3 na yan? Self-control. You're right. How to control your tongue, how to control your mind, how to control your galit, how to control your laziness, how to control your ambition, how to control your pita ng mata, pita ng laman. Guys, to be honest with you, we have to be in charge of ourselves. We have to be in charge of ourselves, in charge of your life. Because God gave you He deposited to you powers and authority, and what you need to do is to exercise. Mayaman na ako ngayon, pero hindi pera. Pera na lang kulang sa akin. Pero napakayaman ko. Dahil sa akin nakatira ang pag-ibig ng Diyos, sa akin nakatira ang kapangyarihan ng Diyos, sa akin nakatira ang sound mind and self-control ng Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary, City Bible Church. Nakaka-20 taon na pala ako dito, 2 dekada. So I'm 57, balikan ng 37 when I started ministering in this place. Kami pa rin ni Pastor Edgar. Ayan, napalitan na po, may mga OIC na. Baka isang araw, Sister Melinda naman ang kunin ni Lord. Sino kaya susunod? But guys, CBC will stay. Amen? Because this is God's church. Magandang umaga po. Happy anniversary. Happy birthday. God bless everyone.